Hi History Besties! Tara na! Past at present, saya ang dala! Organisasyong panlipunan at pampulitika. Barangay. Ang barangay ay halo mula sa salitang balangay na tumutukoy sa sasakyang pandagat na sinakyan ng mga sinaunang Pilipinong nanirahan sa Kapatagan. Ito'y isang unit pampulitika, panlipunan, at pangkabuhayan noong sinaunang panahon sa Pilipinas. Datu. Ang tawag sa pinuno ng isang barangay na may 30 hanggang 100 pamilya. Kinikilalang pinakamalakas, pinakamatapang at pinakamayamang lalaki sa barangay. Kabilang ang kanyang pamilya sa pinakamataas na antas ng lipunan noon. Itinuturing na ama ng barangay kaya malawak ang kapangyarihan at katungkulan. Tagahatol at dumidinig sa mga karaingan o hindi pagkakaintindihan ng mga mamamayan. Tungkulin niyang magpatupad ng mga batas at ipagtanggol ang kanyang barangay laban sa mga kaaway tuwing may digmaan. Noong sinaunang panahon, may dalawang klase ng batas, ang nakasulat at hindi nakasulat. Yung nakasulat, parang official rulebook ng barangay. Gawa ito ng datu kasama ang kanyang mga OG advisors na lupon ng mga matatanda bilang kanyang tagapayo at itinuturing na marunong sa pamayanan. Halimbawa nito ay ang pagdidiborsyo, krimen, pagmamay-ari ng mga ari-arian. Pero may mas relatable pang rules, ang mga hindi nakasulat na batas o kaugalian. Ito'y tinatawag na adat o ugod. Ito yung parang unwritten codes na lahat sinusunod kasi tradisyon at paniniwala ng komunidad. Halimbawa, kung sino ang unang naglinang ng lupa, sa kanya na yun. Kung ikakasal ka, magbibigay ka ng bigay kaya o bride price bilang respeto sa pamilya ng bride. AP Fact Attack. Bilang dagdag kaalaman, ang bigay kaya o bride price ay mga alay o handog ng lalaking ikakasal sa pamilya ng babae bilang tanda ng paggalang sa pananagutan. Landito ay alahas o ginto, palay o pagkain at mga hayop. Mga gamit sa bahay tulad ng banga, tela at kasangkapan. Dagdag pa rito, bawal mong saktan at iwan ang asawa mo. May penalty yan. At pinaka-importante, never disrespect the anito or sacred spots. Bad vibes yun. May community radio noon, si Umalohokan yon. Siya ang tag-announce ng mga rules at tag-aayos ng away para hindi mag-escalate. Siya ang pinunong halal ng datu, inaasahang maglitis ng mga hindi magkasundo. Pagtapos na ang gulo, tapos na din ang trabaho ng isang umalohokan. Sa justice system nila, walang courtroom pero legit ang proseso. Ang datu ang nagpapatupad ng batas at humuhukom sa mga kaso sa tulong ng konseho ng matatanda bilang hurado. At alam mo ba? Public ang trial para walang chismis. Ang mga akusado at nagrereklamo ay nagpapaliwanag ng kanilang panig kasama ang testimonya ng mga saksi. Bago magsimula ang trial, may oath-taking din na nangyayari. Halimbawa, lunukin ako ng buwaya kung magsisinungaling ako o tamaan ako ng kidlat kung hindi ito totoo. Grabe, walang space for fake news dito. Pag walang clear evidence, may extra challenge para malaman ng totoo. Una, ang trial by datu o paglilitis ng datu. Tradisyonal at karaniwang proseso kung saan hinuhusgahan ng datu batay sa testimonya ng mga saksi. Pangalawa, trial by ordeal, pagsubok sa pamamagitan ng panganib. Ginagamit kung kulang ang ebidensya.
Halimbawa, paghawak ng mainit na bato o ibang panganib para matukoy ang may sala. At pangatlo, ang trial by combat, pagsubok sa pamamagitan ng labanan. Isang formal na duelo kung saan ang paniniwala ay ipinakikita ng mga Diyos kung sino ang nasa panig ng katotohanan. Kapag gustong mag-alyansa ng dalawang barangay, may friendship goal sila, ang sanduguan. Cut sa arm, mix sa alak, sabay inom. Parang blood pack pero pang level up ng barangay relations. AP, Fact Attack. Alam mo ba, sa mga lugar na may maraming barangay, may boss level leader, ang punong datu. Siya ang head ng alyansa na pinili ng iba pang datu sa ibang barangay. Sa barangay nagsimula ang ating pamayanan. Isang lipunang may batas, hustisya at pagkakaisa. Kaya tandaan, kahit noon pa man, mahalaga na ang respeto at pagtutulungan para sa kaiuunlad ng ating bayan. Tara, bestie! Ating subukan ang iyong natutunan. Dahil panalo ang may alam. Gusto mo pang matuto? Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa susunod nating kwentuhan sa Araling Panlipunan.